Nais mo bang manampalataya sa Panginoon o maglilingkod sa Panginoon? Piliin mo po yung nangangaral ng katotohanan o pinapahayag ang katotohanan na kahit na masakit sa ating kalooban. Piliin po natin yon. Kasi aanhin naman natin yung maluwag kung patutungo naman tayo sa impyerno. Mas maganda pa yung mahigpit na dadalhin naman tayo nito sa langit. Kaya mga kapatid, kung gusto mong mananampalataya o isa kang nang mananampalataya, piliin mo po yung mayroong kahigpitan sa pagtuturo. Piliin mo po yung may kahigpitan sa pagtuturo ng katotohanan. Kung yan ang paraan upang makapunta tayo sa langit, mas piliin natin yung mahigpit. Kasi ang patungo sa Panginoon, napakahigpit ng daan. Hindi po kagaya sa impyerno na napakalawak ng daan patungo sa kapahamakan. Alam mo kung bakit napakalawak nito? Halos walang bawal dito. Halos walang binabawal dito sa kanilang mga ginagawa sa mundo. Lahat ng kalayawan, lahat ng mga kalaswaan, lahat ng mga makamundong gawa, walang bawal-bawal doon. Kaya ngayon, kung nasa landas ka niyan, mag-isip na po tayo. Huwag na po tayo magpatuloy sa mga ganyang gawain. Magbulay-bulay ka sa iyong sarili kung nasa tamang daan ka ba o nasa likong daan. Kaya mga kapatid, may freedom tayo sa ating mga sarili kung anong pipiliin natin. Kung gusto natin piliin ang mabuti o gusto natin piliin ang masama. O gusto natin piliin ang langit o gusto ba natin piliin ang paimpyerno. Mga kapatid, mag-isip po tayo. Piliin po natin yung mahigpit na katuruan. Piliin natin yung mahigpit na katuruan kung ito naman na magdadala sa atin dun sa langit. Kaya kung mayroon kayong maririnig na mga preacher na napakahigpit magturo ng salita ng Diyos, piliin po natin yan. Tapos maraming mga pinagbabawal, yan po ay kabubuti sa ating buhay. Kaya mag-isip-isip kayo kung mayroong nangangaral na napakaluwag lang, sinasabing, okay lang yan kapatid, ang Panginoon hindi naman tumitingin sa labas na kaanyuan, okay lang yan. Okay lang yan magburburloloy ka, okay lang yan na magkukwintas ka, okay lang yan na maghikaw-hikaw ka, okay lang yan kung magpaputol ng maiksing buhok, purmang, kahit babae ka, purmang lalaki na yung kurte mo, okay lang yan kapatid. Hindi naman tumitingin yung Panginoon sa panglabas na kanyuan. Okay lang yan mag-short ka, okay lang yan magbaklis-baklis ka, okay lang yung kapatid. Hindi naman tumitingin ang Diyos sa panlabas na kanyuan. Kapatid, kung ganyan narinig mo na pangaral nila, mag-isip-isip ka na, matakot ka na. Kung walang kahigpitan yung mga pangaral nila, kapatid, isipin mo nang nasa tama ba akong daan? Tama ba yung daan na tinatahak ko papunta sa langit, papunta sa Panginoon? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang nais talaga ng Diyos yung mayroong disiplina sa sarili, yung may pagkahingpit sa sarili, na naglilingkod tayong sumusunod sa nayon sa kalooban. Yung mga sarili kasi natin, ang nais nito, yung gusto lang natin. Yung hindi masaktan, hindi maghirap yung ating katawan, yun lang ang gusto ng ating katawan, yung ating laman. Ang nais ng Diyos na magbata tayo sa pananampalataya sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan na iwala na natin yung mga gusto ng ating laman, yung gusto ng ating mga sarili. Iwaglit na natin yan sa ating mga buhay. Ano bang ibig sabihin yung nagkurkwintas ka na sobrang lalaki, Kristiyano ka, manampalataya ka, pero ang laki ng mga kwintas mo, ang tataas ng mga hikaw mo, may hikaw ka, ang iksi ng buhok mo, tapos nangaral ka ng salita ng Diyos, tapos yung mukha mo, puno ng burloloy, tapos ang mga sinusuot mo, halos kita na ang lahat. Halos napakaiksi, mahilig mag-short, mahilig magbaklis-baklis ng suot. Mga kapatid, napakasakit po ng katotohanan. Marami po ditong nagre-react na mga manampalataya na sobra naman. Pero sa totoo lang mga kapatid, kung di natin baguhin yung sarili natin, kung di natin disiplinahin yung sarili natin, sa palagay mo may makakapasok na swail dun sa langit? Wala pong makapasok na swail dun sa langit. Kaya hinigpitan natin yung sarili natin. Kung pumasok na tayo ng trabaho, ang daming mga requirements bago ka makapasok ng trabaho. Gaano pa kaya ang langit na hindi kumpleto ang requirements doon para makarating tayo doon, para makapunta tayo doon? Doon sa impyerno, walang requirements doon, maluwag doon. Kahit anong gawin mo dito sa mundo, gawin mo na ang lahat. Walang requirements doon. Yun ang requirements mo para itapon ka doon sa dagat-dagatang apoy. Gumawa ka ng gumawa na parangalan mo sarili mo, na makontento yung sarili mo. Yan ang requirements ng Diablo doon sa impyerno. Kapatid, gusto mo ba maging manampalataya ni Kristo? Gusto mo ba sa langit? Bakit di mo higpitan yung sarili mo? Bakit di ka sumunod sa naayon sa kalooban ng Panginoon? Yung katotohanan, napakasakit po.
Pag mapakinggan natin to, parang dinudurog ang ating puso. Bali naman si brother, bali kala mo naman napaka-perfecto. Hindi po ako perfectong tao. Hindi po ako perfectong tao. Isa po ako makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero ginagawa ko lang kung anong naayon sa kalooban. Kasi marami ngayong mga ngaral na hindi na nagsabi ng katotohanan. Hindi na sinasabi ang tama kasi ayaw nilang masaktan yung nakapakinig. Kasi ang tao ngayon, ang bilis matisod. Makarinig ng salita, magbabackslide, hindi na magsisamba, magpapasuyo na. Kapag napagsalitaan mo ng masakit, hindi na magsasamba. Wala na, magbabackslide na. Susuwayin na yung mga kautusan ng Diyos. Anong mapapala natin dyan? Di ba gusto natin langit? Kahit masakit man yan sa buhay natin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang babalikan ng Panginoon, yung gumagawa sa nayon sa kalooban ng Panginoon. Kung nanatili tayong tapat, pagbalik ng Panginoon, ligtas tayo. Kung pagbalik ng Panginoon at hindi tayo nanatiling tapat, nag-backslide tayo sa Panginoon, kawawa tayo. Hapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Sayang ng pinagpagura natin. Naglingkod na lang naman tayo sa Panginoon, lubos-lubusin na po natin. Bigyan na po ng kahigpitan natin yung ating masarili. Kasi ang nais lang naman ang laman na to, yung maging success siya, yung hindi siya maghirap. Pero ang nais ng Panginoon, di bali maghirap ka sa mundong ito at sinusunod mo naman ang kalooban ng Panginoon. Yan ang babalikan ng Panginoon. Sana kapatid, kung narinig mo salitang to, ang video na to, napanood mo to, sana maunawaan mo ito at may apply mo sa sarili mo na masakit man sa ating puso't damdamin ang mga salitang ito, pero tanggapin natin kung ito naman ang magiging dahilan para maligtas tayo. Okay, maraming salamat. God bless us all. Peace.